May tanong ako sa'yo. Bakit may mga taong kahit sandali mo lang nakilala, parang hindi mo na sila kayang alisin sa isip mo? Yung tipong bago ka matulog, sila ang huling laman ng utak mo. At paggising mo, sila pa rin. Pero ito ang mas matindi. Bakit may mga taong kahit araw-araw mong kausap, kahit lagi mong kasama, parang hindi mo maramdaman na ikaw ang laman ng isip nila? Kung napansin mo yan, may sekreto dyan. Kasi ang totoo, hindi sa tagal ng pagsasama nakabase ang koneksyon, kundi sa lalim ng emosyon na nararamdaman mo habang kasama mo siya. At yan ang unang hakbang para mabaliw siya sa iyo. Kaya ngayong video na to, pag-uusapan natin ang 3 mabisang paraan para tuluyan kang pumasok sa isip at puso ng isang tao. Yung tipong kahit anong gawin niya, hindi ka niya makalimutan. Pero bago ang lahat, may kailangan ka munang maintindihan. Bakit ang hirap mapansin o maalala sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, mabilis ang lahat. May social media, may notifications, may scene zone, may ghosting. Kaya ang problema, hindi na nawawala ang mga tao, napapalitan lang. Isang mali lang, may bago na. Isang di nag-reply, may kausap ng iba. At kung gusto mong maiba, kailangan mong maintindihan na ang atensyon ng tao ngayon ay parang ginto, bihira, at mabilis mawala. Ang dami mong makikitang nagsisikap na makuha ang atensyon ng gusto nila. Nag-PPM araw-araw, nagko-comment sa lahat ng post, nagpaparamdam sa stories. Pero tanong, nakukuha ba talaga nila ang puso o attention lang? Ang masakit, minsan mas napapansin pa ang tahimik kaysa sa maingay kasi ang mystery nakaka-addict. Ang predictable nakakabagot. At dito nagsisimula ang tunay na diskarte. Hindi sa pagiging available kundi sa pagiging memorable. Aminin natin, lahat tayo gusto ng atensyon. Pero may mas mataas pa diyan. Ang gustong-gusto ng tao ay yung feeling na ikaw ang espesyal. Yung pakiramdam na iba ka sa lahat. Pero paano kung hindi niya maramdaman yun sa'yo? Anong mangyayari? Mawawala ka sa isip niya, parang kanta sa playlist. Pakinggan niya minsan tapos skip, parang chat mo. Makikita, mababasa pero hindi tatatak. Kaya ang goal mo dito ay hindi lang mapansin, kundi pumukaw ng emosyon. Kasi tandaan mo, ang taong walang naramdaman sa'yo makakalimot sa'yo. Pero yung taong tinamaan ng emosyon, kahit pilitin niyang kalimutan, babalik at babalik yan, parang sugat. Habang mas malalim, mas matagal gumaling. Ganon din sa tao. Habang mas malalim ang emosyon na na-trigger mo, mas matagal kang mananatili sa isip niya. Ito ang unang mabisang paraan. Gumawa ng emosyonal na marka. Hindi mo kailangang maging pinakagwapo, pinakaganda o pinakayaman. Ang kailangan mo lang ay moment na hindi niya makakalimutan. Isipin mo to, bakit may mga eksena sa pelikula na kahit tapos na, bumabalik pa rin sa isip mo? Yung simpleng tingin o yung isang linya na tumagos. Walang himala! Para kang kape. Kahit mapait, hinahanap ko pa rin. Hindi yung linya mismo ang dahilan, kundi ang emosyon na dala nito. Ganon din sa totoong buhay. Kapag gusto mong mabaliw siya sa'yo, hindi mo kailangang pilitin siyang mahalin ka. Ang kailangan mo lang ay iparamdam sa kanya ang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Halimbawa, kung sanay siyang laging pinupuri, magbigay ka ng tamang challenge. Yung compliment na may lalim. Ang ganda mo kapag seryoso ka. Parang may mga bagay kang ayaw ipakita sa mundo. Kung sanay siyang pinapansin dahil sa ganda, pansinin mo dahil sa kung sino siya. Alam mo, nakakatuwa kapag kinukwento mo yung mga simpleng bagay. Parang masarap makinig kahit walang punchline. Ganyan gumagawa ng imprint. Hindi mo siya sinasakop. Pinapatigil mo siya saglit para maramdaman kung sino siya kapag kasama ka. Ang goal mo ay mag-iwan ng emosyonal na bakas. Hindi sa isip kundi sa puso. May mga tao na parang pabango. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo kahit wala sila. Kapag dumaan sila sa buhay mo may naiwan. At kahit wala na sila, naamoy mo pa rin sa hangin yung alaala. Ganon ang gusto mong mangyari. Na kahit hindi mo siya laging kausap, may part ng utak niya na nagre-replay ng mga sandaling kasama kanya. At tandaan, walang mas nakaka-addict kaysa sa taong hindi mo makuha ng buo. Pero ramdam mong totoo. Isang lalaki si Marco mahilig mag-chat sa mga babae. Palaging good morning, palaging pa-cute, palaging nagpapa-impress. Pero walang nagtatagal. Bakit? Kasi pare-pareho ang approach niya. Samantalang may isa si Lian, tahimik lang. Hindi laging online, pero kapag kausap mo present siya. Hindi siya nagsasayang ng salita. Pero bawat message niya may lalim. Hanggang sa unti-unti, si Marco mismo ang hindi makatulog pag hindi nagre-reply si Lian. Lesson. Hindi sa dami ng mensahe nakukuha ang isip ng tao, kundi sa bigat ng bawat mensaheng naiiwan.
Ang taong marunong magpatahimik ng ingay sa isip mo, yun ang mahirap kalimutan. Kapag nakapagbigay ka ng peace of mind or emotional thrill na hindi niya nakukuha sa iba, dun ka nagiging kakaiba. Dun siya nagsisimulang mabaliw sa'yo. Alam mo ba kung bakit may mga taong kahit simpleng kausap mo lang, parang bigla kang napapalapit? Yung tipong bakit ang gaan niyang kausap? O minsan, bakit parang kilala niya ako kahit kakakilala lang namin? Ito yung mga taong hindi mo basta nakakalimutan. Hindi dahil sa itsura nila, kundi dahil sa pakiramdam na naiintindihan ka nila. Ito ang tinatawag na psychological mirror effect. At yan ang ikalawang mabisang paraan para mabaliw siya sa'yo. Sa panahon ngayon lahat marunong makinig. Pero ilan lang ang marunong umintindi. Ang iba nakikinig lang para makasagot. Hindi para maramdaman. Kaya kahit magkwento ka ng buong araw, hindi mo pa rin mararamdaman yung connection. Ang masaklap pa, yung mga taong akala mo close mo. Sila pa yung unang hindi nakakaintindi sa'yo kapag malungkot ka. Sa dating at relasyon ganito rin. Ang daming nagpaparamdam, pero iilan lang ang nakakaintindi ng lalim mo. At doon nagsisimula ang pagkabaliw ng isang tao kapag may nakaramdam siya ng koneksyon na hindi niya maramdaman sa iba. Lahat ng tao may dalawang uri ng gutom. Gutom ng katawan kaya mo busugin ng pagkain. Pero yung gutom ng kaluluwa, yan ang mahirap gamutin. Ito yung pakiramdam na kahit may kausap ka may kulang pa rin, na kahit masaya kayo, parang may distansya pa rin sa pagitan yung dalawa. At kapag dumating ang isang taong nakakaintindi sa ganitong gutom, nagiging addicting siya, hindi dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa kung anong nararamdaman mo kapag kasama mo siya. Isipin mo to, may mga tao na hindi mo gusto sa simula, pero habang nakakausap mo, unti-unti mong hinahanap-hanap, kasi bawat usapan parang therapy mo, tahimik pero may saysay. Ito yung sikreto ng mga taong hindi mo makalimutan. Hindi sila yung pinakamaganda o pinakagwapo, sila yung may kakayahang maramdaman ka. So ano nga ba itong tinatawag na psychological mirror? Simple lang. Ito ang kakayahang iparamdam sa isang tao na naiintindihan mo siya, nang hindi niya kailangan magpaliwanag. Hindi ito fake empathy. Hindi rin ito pakitang tao. Ito ay art of mirroring emotion. Kapag kausap mo siya, hindi mo lang inuulit ang mga salita niya, kundi nararamdaman mo kung saan nanggagaling yung emosyon. Halimbawa, kapag sinabi niya, nakakainis parang ako na lang lagi nag-e-effort. Hindi mo agad sasabihin, hindi wag ka na mag-effort. Hindi rin, ganyan talaga mahal mo eh. Ang tamang paraan ay mirroring the emotion. Ang hirap no? Yung ikaw na lang lagi tapos parang hindi ka napapansin. Boom. Hindi mo siya kinokontra. Hindi mo rin pinapayuhan agad. Pero naramdaman niya na naririnig mo siya. Hindi lang ang salita niya. At kapag naranasan niya ng isang tao, unti-unti siyang magiging komportable sa'yo. At ipag komportable na siya, unti-unti ka ring nagiging parte ng safe space niya. Isipin mo ang sarili mo bilang salamin sa madilim na kwarto. Hindi mo kailangan magliwanag para mapansin. Ang kailangan mo lang ay ipakita sa kanya kung sino siya. Kasi minsan, hindi naman talaga siya naghahanap ng taong mamahalin. Hinahanap lang niya yung taong magpapaalala sa kanya kung sino siya kapag naliligaw na siya. At kapag ikaw yung taong nakagawa nun, hindi lang siya basta mahuhulog. Mabubuo mo siya. At tandaan, ang taong nakaramdam ng pagkakabuo sa'yo mahihirapang mabuhay nang wala ka. May kwento ako. Si Rika isang introverted na babae. Marami siyang naging kachat, puro kumain ka na. Ganda mo ngayon sa post mo, o pahiram ng smile. Lahat ng lalaki gusto siyang paandaran ng linya, pero wala ni isa ang tumama. Hanggang sa nakilala niya si Eli. Tahimik. Hindi nagpapasikat, pero tuwing kausap niya, ramdam niya na si Eli nakikinig talaga. Hindi agad sumasagot si Eli. Pero pag nagsalita, parang alam niya kung ano ang nararamdaman ni Rika. Hindi judgmental, hindi rin plastic, simpleng gets kita. Hanggang sa hindi niya namalayan, si Eli na ang gusto niyang kausap sa tuwing malungkot siya, si Eli na ang gusto niyang tawagan sa tuwing may problema, at si Eli na rin ang una niyang naiisip kahit hindi sila magkasama. At doon niya na-realize, hindi ko alam kung bakit siya ang hinahanap ko. Pero siya talaga, yan ang epekto ng psychological mirror. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo, kasi ikaw na mismo ang pahinga ng kaluluwa niya. Paano gamitin ito sa totoong buhay? 1. Makinig ng may intensyon, hindi lang reaksyon. Huwag mong unahin ang isasagot mo. Unahin mong intindihin kung anong gustong maramdaman ng kausap mo. 2. Ulitin sa simpleng paraan ang damdamin niya. Halimbawa, siya, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na drama. Ikaw, nakakapagod talaga pag parang ikaw lang ang umaayos palagi. Ganun lang kasimple.
pero tumatama. 3. Gamitin ang enerhiya niya bilang salamin. Kung kalmado siya, huwag kang overreacting. Kung masaya siya, makisaya. Ang tawag dito ay emotional rhythm. Kapag tugma kayo, nagkakaroon ng natural na koneksyon. Ang mga taong marunong magpatahimik sa gitna ng usapan, sila ang mas naaalala. Kasi sa katahimikan, doon nararamdaman ang presence. Kaya sa halip na punuin mo ng salita ang bawat segundo ng conversation, minsan tumahimik ka lang at titigan mo siya. Yung titig na hindi bastos pero totoo, parang sinasabi ng mata mo, sige lang, nandito lang ako. Di ko kailangang intindihin lahat, sapat nang maramdaman kita. Diyan siya mababaliw. Hindi dahil sa kung anong sinabi mo, kundi dahil sa kung paano mo siya pinaramdam. Hindi mo kailangang perpekto para maintindihan ng tama. Kailangan mo lang maging totoo sa pakikinig. At sa panahon ngayon, ang taong marunong makinig, mas kaakit-akit kaysa sa taong magaling magsalita. Kapag pinagsama mo ang empathy at mystery, nagiging lethal combination yan. Kasi habang nakikita niya na naiintindihan mo siya, hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung paano mo nagagawa yon. Diyan nagsisimula yung mental loop sa isip niya. Bakit parang iba siya? Bakit hindi ko siya kayang kalimutan? Bakit sa kanya ako laging bumabalik? At kapag naramdaman na ng isang tao yan, wala na, nakaposisyon ka na sa pinakadelikadong lugar. Sa gitna ng isip at puso niya. Ngayon alam mo na ang psychological mirror, ang kakayahang iparamdam sa kanya na naiintindihan mo siya. Pero tandaan mo, hindi sapat na maintindihan ka niya o ma-feel ka niya. Kailangan mo ring mag-iwan ng kakulangan. Yung tipong kahit makuha ka niya, gusto ka pa rin niyang habulin. Bakit ganon? Kapag sobrang available ka, parang nawawala ang thrill. Pero kapag medyo naglaho ka, bigla siyang nagiging curious. Bigla siyang naghahanap. Bigla siyang nagte-text. Bigla siyang namimiss ka. Ang tawag dyan ay subtle detachment. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mabaliw siya sa'yo. Hindi dahil nilaro mo siya, kundi dahil marunong kang magbigay ng space na nakaka-addict. Sa mundo ng modern dating, sobrang daming nagkakamali dito. Yung tipong sobrang effort, sobrang lambing, sobrang presence, hanggang sa unti-unti, nagiging predictable ka. Hindi alam mo na ang problema sa predictable, hindi na siya nakakakuryente. Kasi sanay na siyang nandyan ka. Sanay na siyang magre-reply ka agad. Sanay na sa good morning, good night, ingat ka. Hanggang sa hindi na niya hinahanap. Tandaan mo ito, ang hindi mo na kailangang hanapin, hindi mo na rin binibigyan ng halaga. Kaya kung gusto mong mabaliw siya sa'yo, kailangan mong matutunang maging presensya na may espasyo. Yung nandyan pero hindi madaling makuha. Yung totoo pero hindi todo-todo agad. Lahat ng tao gusto ng chase kahit hindi nila inaamin. Kasi sa chase doon nila nararamdaman na may halaga ka. Kapag sobra kang naghabol, nawawala yung imbalance na nagpapa-excite. Para kang isang pelikulang alam na agad ang ending. Wala nang thrill, wala nang suspense. Minsan nagtataka ka kung bakit parang siya na ang nagdidikta ng tempo. Bakit parang ikaw na ang laging humihingi ng oras. Samantalang dati siya yung unang naghahanap sa'yo. Simple lang, kasi pinakita mong kaya kanyang makuha kahit kailan. At kapag alam ng tao na sigurado ka, wala ng challenge. At sa psychology ng attraction, ang kawalan ng challenge ay simula ng pagkawala ng emosyon. Ang subtle detachment ay hindi pa cool, hindi rin playing hard to get. Ito ay art of giving space without losing connection. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng misteryo at respeto. Tandaan mo, hindi mo kailangang lumayo ng tuluyan para maramdaman ang presence mo. Kailangan mo lang magbigay ng tamang distansya para maramdaman niya ang halaga mo. Example, kapag dati araw-araw kang nagte-text, subukan mong magbawas ng kaunti. Hindi para saktan siya, kundi para bigyan ng pagkakataon ang isip niyang mamiss ka. Kapag dati ikaw ang laging nag-aaya, hayaan mong minsan siya naman. Kasi sa moment na siya na ang mag-initiate, ibig sabihin nagkaroon ka na ng epekto. At yun ang goal mo. Hindi habol kundi habit. Gawing habit niya ang hanapin ka, kahit wala ka. Isipin mo ang sarili mo na parang hangin sa tanghaling tapat. Hindi ka nakikita pero ramdam ka. Hindi ka hawak pero hinahanap. At kapag nawala ka, doon lang nila marirealize kung gaano ka nila kailangan. Yan ang essence ng subtle detachment. Hindi mo siya pinapahirapan, pero pinapaalala mo sa kanya na ang presensya mo ay hindi basta-basta. Sa psychology, merong tinatawag na dopamine anticipation effect. Ito yung kilig o excitement na nararamdaman ng tao habang hinihintay ang isang bagay. Mas mataas pa minsan ang thrill habang naghihintay kaysa sa mismong pagtanggap. Kaya kapag marunong kang magbigay ng delay, space at mystery,
Na-activate mo yung part ng utak na nagiging addicted sa anticipation kapag hindi ka agad nagre-reply. Pero may dahilan, kapag hindi ka laging available, pero consistent, nagiging puzzle ka. At alam mo naman ang tao, lahat ng puzzle gusto nilang masolusyonan. Example, isang babae si Kara sobrang sweet sa boyfriend niya. Lagi siyang nandyan, text buong araw, call bago matulog. Pero isang araw, napansin niya parang nagbago ang boyfriend niya. Hindi na kasing init dati. Parang sanay na lang. So sinubukan niyang magbago ng diskarte. Hindi siya nag-text buong araw. Hindi rin siya agad sumagot ng tumawag ito. Pero hindi siya nagalit, hindi rin siya malamig. Normal lang, kalmado, confident. Ang ending, kinabukasan, yung boyfriend niya ang biglang nagparamdam. Ay, okay ka lang, na-miss kita. Ayan ang magic ng subtle detachment. Hindi mo kailangang magalit o magkulit. Kailangan mo lang mawala ng may purpose. Minsan, hindi mo kailangang umalis para mapansin. Kailangan mo lang maging tahimik sa tamang oras. At sa tahimik mong pagkawala, doon niya marirealize kung gaano ka pala kalakas sa buhay niya. 3 paraan para gamitin ang subtle detachment. First, nagbibigay ng controlled distance. Ibig sabihin hindi ka totally maglalayo. Kapag busy ka, sabihin mo ng totoo. Pero huwag mong ibigay lahat ng oras mo. Kasi oras na binibigay mo ng buo, nawawala ang halaga. 2, panatilihin ang unpredictability. Huwag mong hayaan na lagi kanyang mabasa. Kung dati lagi kang sweet, minsan maging chill. Kung dati lagi kang serious, minsan magpatawa. Kasi ang unpredictability ay nagtitrigger ng curiosity. At curiosity leads to obsession. 3, focus sa sarili mo. Gamitin mo ang space para pagandahin ang sarili mo. Mentally at emotionally. Kasi tandaan mo, ang taong may sariling mundo. Yun ang mundo na gustong pasukin ng iba. Ang bituin hindi naman lumalapit sa atin, di ba? Pero gabi-gabi, tinitingala pa rin natin sila. Bakit? Kasi hindi sila abot kamay. Pero ramdam nating nandyan. Ganun ka rin dapat. Hindi kailangan laging available, pero kapag dumating ka, ramdam niya agad ang presensya mo. At kapag nawala ka sandali, nararamdaman niya ang kakulangan. Yan ang subtle detachment. Yan ang sikreto ng mga taong hindi mo makalimutan kahit gusto mong kalimutan. Ngayon kung pagsasamahin mo ang 3 natutunan mo. 1. Emotional na imprint. Gumawa ka ng marka sa puso. Tawag sa psychological mirror. Iparamdam mong naiintindihan mo siya. 3. Subtle detachment. Magbigay ng espasyo para hanapin ka. Ang resulta, isang koneksyon na hindi madaling maputol. Isang presensya na kahit wala ka, ramdam pa rin niya. At isang energy na kahit pilitin niyang labanan, babalik at babalik pa rin siya sa'yo. Kasi ganito ang totoo. Ang tunay na pagmamahal hindi hinahabol. Ang totoo hinahanap kahit ayaw na hanapin. Story time, the one that got away. Si Adrian simpleng lalaki lang, walang masyadong drama, walang pasikat, pero lagi siyang marunong mag-timing. Kapag gusto niyang magparamdam, mararamdaman mo. Kapag gusto niyang manahimik, mararamdaman mo rin. At dahil doon si Mia, yung babaeng dati sanay na laging pinapansin, biglang hindi alam ang gagawin. Bakit hindi siya hinahabol? Bakit parang okay lang kay Adrian kahit hindi siya mag-reply? Hanggang sa siya na mismo ang nag-effort. Siya na yung unang nag-message. At nung nagkita sila, ang sabi niya, hindi ko maintindihan, pero pag hindi kita kausap, parang kulang. At ngumiti lang si Adrian sabay sabi, baka kasi sanay ka sa mga naghahabol, hindi sa mga kalmado. Yun ang lakas ng subtle detachment. Hindi mo kailangang ipakita na kailangan mo siya. Ipaparamdam mo lang na masaya ka, kahit wala siya. At dun niya may isip, paano kung mawala siya ng tuluyan? Ang pinakamalakas na diskarte ay hindi yung nagpapahabol ka, kundi yung kaya mong mawala, pero hindi niya kayaning mawala ka. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba. Mahirap akong kalimutan. Kasi tandaan mo, hindi sa haba ng panahon nabubuo ang koneksyon, kundi sa lalim ng damdaming naiiwan mo sa kanya.